Bakit ayaw nilang tanggapin at aminin na may oil crisis? Ang dali namang aminin, di ba? Ramdam naman ng lahat. Aminin mo lang tapos solusyonan mo. Tapos, oh shit, baka kasi hindi kayang solusyonan. Pag sinabi kasi ni PBBM na may oil crisis, lahat ng responsibilidad, accountability babagsak sa kanya. Parang wala namang ibang nakikitang solusyon tong si PBBM kung di i-cut yung excise tax na nagdadalawang isip pa siyang gawin. Sa tingin nyo, bakit kaya? Let's answer! So imagine, ikaw si PBBM. Aaminin mo ngayon na may oil crisis. Tapos, ang main solution mo lang is to cut the excise tax. Pero, pag tinanggal mo tong excise tax, magkakaroon ka ng budget problem in the future. Paano kung hindi pa rin sapat yung epekto nun? Mataas pa rin yung presyo ng gasolina. Lahat ng sisi babagsak sa'yo. Magmumukha kang incompetent sa kalagitnaan ng krisis. And of course, around the corner, merong impeachment ni VP Sara. So lahat ng negative narrative dapat hindi mapunta sa'yo. Dapat nakafocus lang sa impeachment ni VP Sara. And remember, yung mawawalang budget sa pagkat ng excise tax, kailangan mo yan in the future. Lalo na kung gusto mong pahinain si VP Sara sa 2028. So, no choice si PBBM kundi wag ito tawaging crisis. And as much as possible, sana wag ikat yung excise tax. Kahit na marami ang maghirap. Basta kontrolado mo yung damage sa sarili mo. So do you think may pakialam ba talaga tong si PBBM sa mga Pinoy? O sa sarili lang niya? Remember, sa mga to walang krisis-krisis. Mayayaman na yung mga yan eh. It's all politics for them. Kaya laging tandaan, in politics, always based on standard more than personality.